Para naman sa ating sports banter teammate Bernadette, no, nabanggit natin kanina si Mr. Longbam at mas pag-uusapan natin siya ngayon dito sa sports banter, yung kasalukuyang sitwasyon niya dito sa Pilipinas Super League. Super League. Kaya naman ngayon ay teammates, makakapanayam natin sa kabilang linya si Mr. Jerry Esplana, ang PSL Commissioner. Magandang hapon po, Sir Jerry. Sir Jerry, Mr. Cool. Yeah, magandang hapon sa inyong dalawa, Daryl and Lorna. Ayan. Ito, ngayon po, no, meron po tayong kasalukuyang sitwasyon na sangkot itong si Mr. Longbam. Ano na po ba ang status niya dito sa Pilipinas Super League? Yeah, makwento ko lang. It stems from the comment I gave a very objective criticism wherein sinabi ko yung first game niya, I was interviewed. Kung sa first game niya, sabi ko parang stagnant yung offense, puro lang siya takbo. Okay, so naputol doon yung paglagay sa mga sa FB, whatsoever, mga nag-post. Pero huli sabi ko, hopefully he will improve the next game. So coming from that, pero sa akin, nag-umano siya, di ba? Parang mag-one-on-one na lang tayo. So pinatawag ko siya. That was yesterday, and I talked to him together with the coach, team manager yata, team official, and President Chris Bautista, the president of the PSL. So, we talked about it. Sinabi ko sa kanya, the PSL is a professional league, and we expect yung participants, di ba, to carry themselves with utmost respect and sportsmanship. Saka hindi maganda yung ginawa mo, considering na I'm the commissioner and you're a player, so hindi tayo magka-level para gawin mo ko na gano'n. So apologetic naman siya, and in-accept namin yung apology, pero sabi ko, but we will not let it slide, di ba? Parang for sure merong sanction. So we'll let you play muna, okay? Kasi kahapon may game siya, and then papabigay na lang namin sa'yo yung aming sanction. So yun nga, the sanction is 1 game suspension and 15,000 pesos fine. Nako, Sir Jerry, medyo maano nga. Pero anyway, Sir Jerry, maraming salamat po na nalinaw itong issue na to. Pero ngayon nga, nagbabalik po yung PSL, Sir Jerry. Ano ba, kamusta ba yung season ngayon ng PSL? Well, good naman. Maganda naman ang takbo ngayon ng PSL. Ito ngayon yung ongoing President's Cup namin. Meron tayong 11 teams na sumali. Maayos na team. Ito nga lang, naging member, may dalawa talagang the vloggers na sumali na i-line up sa two different teams. So yun, medyo hindi kasi namin Siyempre, gusto ko rin linawin kasi PSL has been under attack na kami rin nagtayag Actually, okay, nagdaan niya sa coach, di ba? Nagdaan niya sa team manager, sa owner, okay, na kinuha nila yung mga players na yan. Then sa SIGAP is ministerial lang. When you apply for professional license as professional player, bibigyan ka lang. Then kami, nag-opening kami, nagsabit na lineup, hindi nga naman namin kilala All of a sudden, naglabasan na ng ganitong mga vloggers daw. Siyempre kami, hindi naman pwede na, meron kaming, parang, kumbaga, parang binibigyan namin ng fair chance lahat na baka to show their worth, no? Kaya nga medyo ang mata namin nandiyan, especially itong mga lumalabas na negative about these two players, no? Pero in the general, yung pinaka-general na statement ko naman is maganda. Maganda ang tinatakbo naman ng PSL, maganda mga laban, okay? At matutuwa naman kayo kung makikita niyo at ating mga sports enthusiasts, basketball enthusiasts, kung may chance na manood sa FB namin, sa PSL page, maganda yung mga laban na nangyayari. Ito po nabanggit mo na rin na ito nga meron tayong mga influencers, mga content creators na kalahok ngayon dito sa PSL. Pero ano naman po yung masasabi nyo dun sa mga sinasabi ng ilang mga basketball fans na hindi po sila deserving na makapaglaro sa mga professional leagues gaya po nitong PSL? Well, anybody's entitled to his opinion. At syempre, alam mo naman, ang basketball is number 1 dito sa ating bansa, no? And hindi naman real talk, hindi naman alam mo yung ating mga basketball enthusiasts, alam naman nila kung sino. Kaya nga kami, nagulat nga kami, nandiyan yung mga influencers na yan. Kaya nga, sinecheck namin ang laro nila. If talagang wala talaga, gagawa lang sila ng kabalastugan dito, we'll talk to the management kasi wala kaming guidelines Okay?
with regards yan, we were caught by surprise na may ganito mga players. Hindi naman sinasabing hindi sila deserving. Marami nasasabi, pero kami will give them the platform. Sige, chance. Kasi nilagay kayo ng team nyo. Kasi mahirap maghusga, di ba? May kasabi nga tayo, beauty is in the eye of the beholder. Baka may nakikita yung coach niya na kumuha sa kanya, team manager na kumuha sa kanya. Mahirap kasi biglang, di ba? Wala kaming karapatan na, hindi ka pwedeng maglaro. Ngayon, titingnan namin along the way kung makakasabay ba sila sa level of play ng being a professional player, playing in a professional league. Tama po yun, Sir Jerry, no, Com? Pero eto ba, Com, para sa mga fans na gusto pong manood dito sa PSL, ngayon, January na, paano ba sila pumunta or saan ba to? At kailan po yung schedule? Yes, ano pong abangan? Pasok po kayo sa aming page sa PSL, Pilipinas Super League page, at nilalagay po namin lagi doon ang aming schedules at kung saan po maglalaro. Ang schedules po namin is meron po tayong games every Tuesdays, Wednesdays, and then Fridays and Saturdays. Okay, the venues po, umiikot-ikot po tayo para mapapaan din naman natin yung ibang mga lungsod na may mag-basketball. Ngayon ay nandito naman po kami sa new era. Okay, dahil may laro po ngayon. Malapit lang yan dito. Malapit lang dito ko. Next Tuesday, balik naman kami ng Marikina. So, umiikot-ikot po kami. So, para makita nyo yung tamang schedule, ang time and the place and the venue, pasok po kayo sa PSL, Pilipinas Super League FB page. Ito, Kome, last one on our end na lang po. Bago pagtapos nitong PSL President's Cup, ano pa po ba mga dapat abangan na liga na itataguyod po nitong Pilipinas Super League? Well, meron kami last year, nagkaroon kami ng tatag na global, PSL Global, para naman sa mga youth, nagkaroon kami ng mga 20 under, 20 years old under, 18 under, and 16 under, no? So nagkakaroon kami ng regional tournaments, wherein yung mga nagcha-champ sa bawat regions, Luzon, Visayas, Mindanao, pumupunta ng Manila to compete with each other. Then magkakaroon kami ng mga finalists dyan, yung mga mananalo sa Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila, magiging seeded na sila for the global challenge, wherein we invite youth teams from different countries. Last year, ang napakaganda kasi marami from UK, from Canada, from US, from Thailand, to name it you, yun, nagsisalihan, ang dami. So, maganda. So, ito po yung darating naman after this. Okay, kasi PSL is with collaboration with MPBL, no? So pagkatapos po namin, magpapahinga ko kami dahil it's the MPBL tournament naman, calendar, di ba? So after naman yun, papasok naman po yung aming global. Okay? And marami pa kaming upcoming events na hindi naman basketball, no? We're working on putting up a boxing tournament and billiard tournament. Ayun, maraming salamat po, Tom Jerry. Natin yan. Ang dami, nakapila po yung mga tournaments and events po natin this year. Again, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, PSL Commissioner Jerry Esplana.